Lumaki akong hindi paniwalain sa mga kwento-kwentong pawang kathang isip lamang ng malikot nating isipan. Mga kwento patungkol sa mga nilalang na hindi natin kauring mga tao na kasama na nating nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Ang mga naturang nilalang ay madalas na tawagin sa iba't ibang bansag, gaya na lamang ng mga lamang lupa, maligno, multo, tiyanak, manananggal, o aswang. Ngunit gaano ba tayo kasigurado na may katotohanan tungkol sa kanila? Ano nga ba ang basihan natin upang masabing ang isang tao ay posibleng may lahing aswang? Itago nyo na lang po ang aking pagkakakilanlan sa pangalang Nardo. At ito ang nakakakilabot at hinding-hindi ko makakalimutang karanasan nang magkaroon kami ng field trip sa isang maliit na baryo na hindi kilala sa bayan ng Bulacan. At magpasa hanggang ngayon pa nga ay bumabalik sa aking mga alaala ang mga eksena sa tuwing makakarinig ako o makakapanood ng mga kwentong aswang. Simulan natin ang kwento. Taong 1994, sa probinsya ng Bulacan, mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin, mga kabagis ko. Libre lang yan. 31 taong gulang ako nung maranasan ko ang nakakatakot na pangyayari na aking ikikwento. Isa ako noon sa mga baguhang empleyado sa pinasukan kong isang maliit na kumpanya dito sa Quezon. Hindi ko na po babanggitin pa ang pangalan ng kumpanya para na rin sa pribasidad ng kumpanya. Magtatatlong buwan pa lang ako noon sa kumpanya namin at kahit baguhan ay kailangan ko talagang mabilis na matutunan ang mga ginagawa namin. Dahil sa nagsisipag at magaling akong makisama, ay marami na agad akong naging kaibigan na kapwa ko empleyado. At kahit nga security guard ay naging kaibigan ko na rin. Isa na nga sa mga sobrang naging malapit sa akin ay itong si Kuya Lando. Matanda si Kuya Lando ng 8 taon sa akin. At sa lahat nga na naging empleyado na naging kaibigan ko, ay bukod tanging siya lang ang madalas na tahimik at seryoso sa lahat ng bagay. Kuya Lando, masyado mo naman sinisipagan. Baka mamaya sa sobrang sipag mo sa'yo lahat iasa ni Sir ang mga ibang gawain. Ikaw din. Tatanda kang pagod. Chill lang. Pabiro kong wika dito habang kinukumpune ang mga bakanting kahon ng karton. Kailangan ko magsipag, bata. Kailangan ko ng pera. Seryosong sagot sa akin nito. Bakit ho? May pamilya ka na bang binubuhay? Alam ko, single ka, di ba? Muli kong tanong. Napahinto ito sa ginagawa niya at tumitig sa akin ng seryoso at malalim ang iniisip. Tapos ay muling bumalik sa trabaho na. Sa dalas naming magkasama ay ni minsan ay hindi ko pa ito nakitang ngumiti man lang o natawa sa mga joke ko. Kapag break time naman, ay madalas na gawin ni Kuya Lando ay magbasa ng mga librong patungkol sa mga aswang at mga maligno. Di ba ang weirdo? Nang ikwento niya nga rin sa akin minsan, isang gabi, ng oras ng aming pamamahinga na, ang tungkol sa kanyang lolo. Na ang lolo niya ay isang mahusay na albularyo at nakapatay na umano ito ng aswang noong mga kapanahunan pa raw ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Kasama din daw ang lolo niya na nakipaglaban sa mga sundalong Hapon ng mga huling taon ng pananakop nito sa bansa. Ginamit daw ng lolo nito ang anting-anting nito na laging suot-suot sa leeg bilang kwintas. Kwento pa ni Kuya Lando na sa gitna raw ng gera sa pagitan ng mga sundalong Hapon at ng mga Pinoy ay milagro daw na hindi man lang natatamaan ng bala ang kanyang lolo. At kung may pagkakataong matamaan man daw ito, kapag hawak daw nito ang anting-anting at magsimulang magwika ng dasal na sa salitang Latin,
ay gumagaling ng kusa ang mga sugat nito sa katawan. Nang matapos daw ang gera at nakalaya na mula sa mga pananakop ng mga Hapon ng Pilipinas, ay ginamit lang daw ng lolo niya ang kapangyarihan ng anting-anting sa panggagamot na walang bayad. At hindi raw nakilala ang lolo niya bilang isa sa mga bayani. Kasi mas gusto rin ng pamilya nila ang tahimik na buhay na hindi kilala ng publiko. Nariyang nasaksihan pa raw mismo ng papa niya at ng maraming kababayan nila ang ginawang milagro ng lolo niya, ang pagpapalayas sa masamang espiritu na sumapi sa katawan ng isang babae. May mga pagkakataon din na nalalaman ng lolo niya kung aswang ba ang nakakasalamuhan niyang tao o isang maligno. Kaya din daw ng lolo niyang kontrahin ang kulam at ibalik ang sumpa sa taong nagsagawa ng itim na ritual para sa pangkukulam. Dagdag pa nga ni Kuya Lando ay nang mamatay daw ang lolo niya ay ipinamana nito ang anting-anting at ang itim na libreta na may mga dasal na Latin o mga paraan ng panggagamot sa papa niya. Nang maipasa ang kapangyarihan ng lolo niya sa papa niya, ay eto na ang nagpatuloy sa naudlot na tungkulin nito. Naniniwala kasi ang lolo niya na ang bawat saling lahi ng lalaki sa pamilya nila ay kailangan tanggapin ng pagiging albularyo at tungkuling maipagpatuloy umano ang pagtulong sa mga taong nangangailangan ng tulong nang walang hinihinging kapalit. Naging interesante ako sa pakikinig sa mga ikwinento ni Kuya Lando. Kahit pa paninindigan ko talaga na hindi ako maniniwala sa mga ganong kwento. Mga agimat kuno, mga aswang para sa akin ay panakot lang naman ito sa mga bata ng mga nanay nila kapag hindi natutulog ito ng tanghali. O kaya naman ay gumagala pa ng gabi sa labas ng bahay. Basta, hindi ako naniniwala. Good day, everyone! Ngayon ay nais kong ipagbigay alam sa inyo na magkakaroon tayo ng business trip sa probinsya ng Bulacan. At lahat ay kailangang sumama, ha? Walang magpapalusot. Sabihin na nating isang field trip lang ito. Anunsyo ng bus namin noon habang nakahawak sa mikropono sa kalagitnaan ng aming meeting. Lahat kami ay nagpalakpakan at tuwang-tuwa dahil sa wakas, para sa amin ito ay isang magandang bakasyon kahit pa kasama pa rin namin ang trabaho. Sumang-ayon na lang din ang palakpak si Kuya Lando at sinigurado kong sasama siya. Kasi kahit na sinabi naman ng boss namin na lahat ay kailangang sumama, si Kuya Lando ay yung tipo na taong kapag ayaw niya talaga. Hindi siya mapipilit. Ngunit bago pa man dumating ang araw ng aming field trip, ay napapayag ko na itong sumama. Dinaanan ko si Kuya Lando sa bahay nila at dito ko nakilala sa unang pagkakataon ang papa niya na si Tatay Carding na naikukwento niya nga madalas sa akin. Matanda na nga si Tatay Carding, gaya ng paglalarawan ni Kuya Lando dito. Puti na ang buhok nito, kulubot na rin ang balat at bulok o kakaunti na lang din ang mga ngipin. Ngunit nananatili pa ring masigla at malinaw pa ang mata ni Tatay Carding. Marahil ay dahil sa gulay at prutas lang ang madalas na kinakain nito. O kaya naman ay dahil siguro sa minanang anting-anting nito. Magandang araw po, Tatay Carding. Bati ko, tapos ay nagmano bilang paggalang. Napansin ko nga rin ang sinasabing anting-anting na mula pa sa lolo ni Kuya Lando na ipinamana naman sa papa niya. Hindi ko na nga lang ini-imagine ang itsura nito kapag ikinikwento sa akin ni Kuya Lando. Bagkos ay nasa harapan ko na ito nang malapitan ko na ng panahong iyon. Nasa liig ito ni Tatay Carding. Ang itsura nito ay hugis at sulok na may mata sa gitna.
at may mga Roman numbers sa bawat kanto nito. Muntik ko na nga matagalan ang pagtitig dito at medyo awkward nang mapansin ni Tatay Karding na nakatingin ako dito ng seryoso. Anting-anting ito. Mula pa sa mga ninuno pa ng saling lahi namin na pinagpasapasahan na hanggang sa mapa sa akin. At di maglalaon ay maipapasok ko na ito kay Lando. Paliwanag ni Tatay Karding sa akin. Napahanga ako at sa mga oras na yun ay kinain ko ang paninindigan kong hindi maniniwala sa mga agimat o anting-anting nga. Totoo pala ito. At kahit pagmasdan mo lang sa malapitan, ay mararamdaman mo ang kakaibang pakiramdam. May tila malakas itong aura na umaakit sa akin na tumingin sa anting-anting. Pero hindi ko naman po sinasabing lahat ng anting-anting o agimat ay mabisa o totoo. May ilang hindi o yung mga peke siguro. Ngunit ang anting-anting na suot ni Tatay Karding ay 100% totoo. Nararamdaman ko yun. Para bang may kakaiba sa kwintas na yun. At bago pa man kami umalis, ay nagpaalam muna ng maayos si Kuya Lando kay Tatay Karding. Pakunwaring pasipol-sipol ako para hindi mapansing nakatingin ako sa kanila habang nag-uusap. Napansin kong bumulong si Tatay Karding kay Kuya Lando. Sa pag-iisip ko, ay sana ay hindi masamang balak sa akin ang binubulong ni Tatay Karding. Di naman siguro, sabi ko pa sa aking isip. Tapos nabulungan si Kuya Lando ni Tatay Karding ay hinubad nito ang suot niyang anting-anting at isinuot niya ito sa leeg ni Kuya Lando. Tapos ay hinawakan ni Tatay Karding ang kaliwang kamay ni Kuya Lando at nakita kong sinugatan ito ni Tatay Karding gamit ang sinaunang punyal. Ngunit tila baliwala kay Kuya Lando ang sakit ng sugat o baka hindi niya ito nararamdaman dahil na rin siguro sa anting-anting na suot nito sa leeg. Napatakip pa ako noon ng bibig ko sa gulat kasi parang hihiyaw na ako sa nakita kong ginawa ng mag-ama. Itinapat ni Tatay Karding ang kamay ni Kuya Lando sa punyal at ang dugo sa kamay nito ay tumulo sa talim ng punyal. Ipinahawak ni Tatay Karding ang punyal sa mismong kaliwang kamay na may sugat. Tapos ay nagdasal sa wikang Latin si Tatay Karding ng taimtim. Nakapikit ito habang nagsasalita. Sa mga oras naman na yon ay unti-unti na akong nakukumbinse ni Kuya Lando at Tatay Karding na maniwala sa kanila at maging bukas ang isipan ko sa mga bagay na hindi nakikita o nalalaman ng mga taong walang pakialam sa kalikasan. Siguro nga nature lover ako. Kaya kahit ano pang tanggi kong hindi dapat maniwala, ay napapaniwala na akong baka nga may katotohanan ang mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang at maligno. Tanggapin mo, iho, sa puso at isipin mo ang katotohanan at buksan ang isip sa mga bagay na para sa iyo ay hindi ka paniwala. Wika ni Tatay Karding. Natahimik pa ako noon ng sandali at nagtaasan ang aking mga balahibo habang nagsasalita siya. May kung anong enerhiya ang tila biglang bumalot sa buo kong katawan ng mga oras na yun na nagmumula kay Tatay Karding. Pagkatapos ay sinuot ni Tatay ang isang itim na bracelet na pampaswerte daw. Sabi pa nito ay may dala daw itong swerte. At kailangan ko lang maniwala dito at lagi ko raw isuot. Ang bagay na ibinigay sa akin ni Tatay Karding ay isang bracelet na itim na may palawit na krus na gawa sa kahoy. Bago pa man kami umalis ay nagpahabol ito ng isang habilin kay Kuya Lando.
Pakatandaan ninyong dalawa ang sasabihin ko sa inyo. Una, mag-iingat kayo sa mga taong makakasalamuhan nyo sa pupuntahan ninyo. Huwag nyo silang titignan ng matagal sa kanilang mga mata. At palagi ang pauunahin ninyong maglakad. Huwag basta-basta magbibigay ng pagmamay-ari ninyo. O kaya naman ay tumanggap ng bagay na mula din sa kanila. Bilin ni Tatay Karding. Hindi ko naman lubos na naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Tatay Karding sa amin at sinong mga tao ang dapat naming iwasan. Pinagkibit-balikat ko na lang iyon at inaasahan kong si Kuya Lando ang magpaliwanag sa akin ng mga bilin ni Tatay Karding sa amin. Dahil tatay niya ito at mas nauunawaan niya ang mga sinasabi nito. Nagyakapan muna ang magtatay bago kami umalis. Sumakay na nga kami ng tricycle at nagpahatid sa lugar na pinag-usapan kung saan kami magkikita-kita para hintayin ang inarkila naming bus na sasakyan nga namin. Pagkababa namin ni Kuya Lando sa tricycle ay nag-aabang na pala yun kanina pa sa amin. Ang lahat ay naroon na rin. Ang bus na kulay dilaw na may halo pang berde. Ang tangal yung dalawa. Kayo na lang ang hinihintay. Mga special. Pagtataray pa ni Donna sa aming dalawa. Magkatabi kami ni Kuya Lando sa upuan. Gawi sa dulo sa kanan. Siya ang nasa gawing bintana. Bago umalis ang bus, ay pinatayo kaming lahat ni Sir Luis para sa isang panalangin. Matapos naming manalangin, ay tsaka lang pumasok ang driver ng bus. Malaking tao ito, nakasuot ng uniforme ng karaniwang suot nila. Nagsimula na ring umandar ang bus at lahat ay sobrang excited, lalo na ang mga katrabaho naming mga babae. Alam mo naman yon. May mga kanya-kanya kaming dala na personal tent at dalawa naman kami ni Kuya Lando sa tent ko dahil wala siyang tent na nabili. Mabuti at advance din ako mag-isip dahil pang 3 tao pa talaga yung binili kong size ng tent. May 5 oras pa ang biyahe namin bago makarating sa paroroonan. Ang lahat ay nag-iisip ng kanya-kanyang gimmick para hindi mainip. Dahil hindi pa uso ang mga mobile phone na touchscreen, ay tanging pagsabay-sabay na lang ng pagkanta sa mga paboritong kanta namin ang aming ginagawa. May ilang nagkwekwentuhan, may ilang nagkukulitan, at may ilan namang naglalaro ng braha, at ilan ay tulog, gaya ng katabi kong si Kuya Lando. Hindi rin nagtagal ang ingay namin sa loob ng bus, dahil at kami ay nakaramdam ng pagkabagot at nakatulog na sa biyahe. Pagkagising namin ay madaling araw na. Tumigil noon ang bus sa putol na kalsada. Madilim pa at sobrang nakakatakot ang lugar. At tanging huni ng mga kuliglig at ibon ang maririnig mo. Sumabay pa ang lamig ng hangin na lalong magpapatayo ng balahibo mo sa buong katawan. Bumaba ang driver. Kasunod niya ay bumaba din si Sir Luis. At napansin ko na may pinag-uusapan sila. "Dito na ho ba, Manong?" tanong ni Sir Luis sa driver nang mauna silang bumaba sa bus. Dito na nga po yon. Ang baryo Manggubat. Putol po talaga ang kalsada. At hanggang dito na nga lang ang bus. Dahil lubak-lubak lang daan. At mahihirapan po ang gulong nito kung ipipilit po nating dumiretso. Paliwanag naman ng driver. Ganun ba? Sige. Paano? Maglalakad na lang tayo. Itong diretsong daan na ito, papunta ng baryo Manggubat, tama? Tanong muli ni Sir Luis. Opo, sir.
Dire-diretso lang po. Tapos aahon ng konti. Kapag may natanaw po kayo na gawing itaas ng bundok na may mga ilan na kubo o marinig nyong nagtatahulan lang mga aso, ibig sabihin nasa baryo Manggubat na po kayo. Paliwanag muli ng bus driver. Muling umakyat si Sir Luis sa bus at inutusan kaming gumayak na at isa-isang bumaba sa bus. At pagkababa nga namin ay ramdam agad namin ng mas lalong malamig na hangin dahil sa nasa lugar kami ng maraming puno at may mga sapa pa sa di kalayuan ng kalsada. Madilim pa noon at kanya-kanya kaming hawak ng flashlight. Sinundan namin si Manong driver na nasa unahan at nangungunang maglakad dahil alam kasi nito ang daan papuntang baryong Manggubat. Nagtitilian pa noon ang mga babae dahil sa kaartehan sa paglalakad. May mga palaka kasi na nasasagi ang mga paa namin. Tumawid pa kami ng sapa at may kalaliman naman ito hanggang tuhod. No choice kaming mga lalaki kundi magpaka-gentleman sa mga kasama naming babae. Binuhat namin sila sa balikat para lang makatawid sa sapa ng hindi nababasa. Pagtawid ng lahat ay muli kaming nagpatuloy sa paglalakad. Paahon naman ito at matarik ang daan. At doon ay narinig rin namin ang tilaok na manok ng gubat o labuyo kung tawagin ng iba dito. Uy, huwag kayong magtulakan. Paakyat kaya to? Reklamo ng isa naming kasamang babae na si Jane. Ang sakit na ng tuhod ko, guys. Pahinga muna kaya tayo. Reklamo naman ng isa pa sa mga kasama naming babae na si Betty na mahinga ang ilan sa amin at kami ni Kuya Lando ay nagpatuloy sa paglalakad. Kasunod nila Sir Luis at ni Manong driver. Kuya, ano sa tingin mo? Parang nakakatakot ang lugar na to. Wika ko kay Kuya Lando. Tahimik lang naman na naglalakad si Kuya at kahit siya ay nakakaramdam ng takot at kapwa kaming pawang di mapalagay ang nararamdaman. Ayoko naman talagang paniwalain ang sarili ko sa mga aswang o mga maligno pa. Pero malakas ang impluwensya ng mga ikwinento ni Kuya Lando tungkol sa mga aswang sa akin. Huwag kang magalala. Basta tandaan mo lang ang bilin ni Papa sa atin. At isa pa, kasama mo naman ako kaya wala kang dapat ikabahala. Pagpapalakas pa ng loob nito sa akin. Maya-maya pa'y nakarinig na nga kami ng tahol ng mga aso. At natanaw na rin namin sa wakas ang mga kubo. Nasa itaas mismo ito ng bundok. Mag-uumaga na rin nang ang lahat sa amin ay nakaahon na rin sa bundok. Tahimik ang buong baryo. Baka natutulog pa ang mga tao sa pag-iisip namin. Pero may mga ilang lalaki ang sumalubong na sa amin. Nakangiti ang mga itong inyanyaya kaming tumuloy sa kanilang lugar. Okay guys, finally, nakarating na tayo ng ligtas. Thanks kay Lord. Itayo nyo ng inyong mga tent para makapagpahinga na rin ang lahat. Utos ni Sir. Agad naman na ang lahat ay nagkanya-kanyang kabit ng tent at ayos ng mga gamit. Pagkatayo ng mga tent namin, namahinga ang ilan sa amin. May mga nakatulog pa dahil sa pagod at antok. 7:00 na ng umaga nang bumangon ako sa pagkakahiga. Nakaupo si Kuya Lando sa labas ng tent, sa harap, at nagpapakulo na ito ng tubig para sa pagkakape naming dalawa. Nakangiti akong lumabas ng tent at binati ko si Kuya Lando ng magandang umaga. Hindi ako nito pinansin, pero sanay na ako dahil nga sa ganito ang ugali niya talaga. Nang mapansin kong patingin-tingin sa paligid si Kuya Lando at tila hindi siya mapalagay. Tumingin din ako sa paligid. Ang mga tent na nakatayo ay sarado pa.
Marahil tulog na tulog ang mga kasama namin dahil siguro sa pagod sa biyahe na rin. Si Sir Luis naman ay nakikipagkwentuhan sa driver ng bus at sa ilang mga lalaking residente ng baryo na ito. May mga ilang residente gaya ng mga babaeng matatanda, mga dalaga at bata ang nakatingin ng diretso sa kinaroroonan namin ni Kuya Lando. Tapos ay sinenyasan ako ni Kuya Lando na ibaling ko sa ibang bagay ang mata ko at iwasang tumingin ng diretso sa mga mata ng mga taong nakatira sa baryo Manggubat. Ang kaba nun sa dibdib ko ay palakas ng palakas na tila may panganib na nagbabadya sa amin sa lugar na ito. Alam kong ganito rin ang pakiramdam ni Kuya Lando. Nababanaag ko yun sa kanyang mga mata. Mas tumindi pa ang takot ko at lakas ng kaba ko nang mapansin namin ni Kuya Lando ang isang lalaki na may pasan-pasan itong malaking sako sa balikat at may dugo pang tumutulo ang labas ng sako. Tumingin ito sa kinaroroonan namin ni Kuya Lando. Marahil ay napansin ng lalaki na nakatingin din kami sa kanya. Sa takot ko ay bumalik ako sa loob ng tent at kinuha ang bracelet na hinubad ko pala na inilagay ko sa bag ko. Sinuot ko ito at hinawakan ng mahigpit. Tapos ay pumikit at nagdasal. Dahil sa paanan pa lang ng bundok ay malakas na ang kutob namin ni Kuya Lando na may kakaiba sa pupuntahan namin. At mas lumakas ang kutob namin ng mismong nasa lugar na kami ng baryo Manggubat. Kuya Lando, hindi magandang pakiramdam ko sa lugar na ito. Pabulong ko sa kanya. Ako rin, pero wag kang palata, Nardo. Basta kumilos ka lang ng parang normal. At manalig sa Diyos. Sa palagay ko kasi, ay hindi mga tao ang nakatira dito, Nardo. Seryosong wika ni Kuya Lando. Nanginig bigla ang buo kong katawan na parang binuhusan ako ng malamig na tubig bigla sa sinabi ni Kuya Lando. Anong ibig mong sabihin, Kuya Lando? Na hindi mga taong mga nakatira dito? Natatakot kong tanong. Malakas ang kutob ko at iba din ang gustong ipaiwatig ng anting-anting ni Papa. Kapag mabigat sa leeg ang anting-anting, ay pahiwatig lang nito na may aswang sa paligid. At tingin ko ay hindi lang isa o dalawa, kundi marami. Maraming aswang ang nasa paligid natin, Nardo. Paliwanag ni Kuya Lando. Ibig mong sabihin, nasa baryo tayo ng mga aswang? Natatakot kong tanong sa kanya. Nagtaasa ng balahibo ko nang marinig ko ito kay Kuya Lando. Pareho kami ng naging kutob. Tuluyan ko nang natanggap ang katotohanan sa likod ng lihim ng kalikasan. At hindi ko namamalayang nabuksan ang kamalayan ko gaya ng kay Kuya Lando. Dahil sigurado lagi kaming magkasama at walang laging bukang bibig ito kundi ang pagkukwento tungkol sa mga aswang. Alam mo yung pakiramdam na parang nararamdaman mo ang panganib, ganon, at matinding kapangyarihan na lubhang napakasama mula sa paligid. Mabigat sa pakiramdam ang presensyang yun at talagang hindi mo maiwasan magbantay sa paligid at manalangin sa isip lang na maging maayos ang lahat at makauwi kami ng ligtas. Ganon ang pakiramdam ko nung mga panahong yun. Nang nagising na rin ang lahat ng mga kasama namin at nagsilabasan sa kani-kanilang mga tent, may mga humihikab pa at naguunat-unat ng braso at binti at ang ilan ay nagtimpla ng kanya-kanya nilang kape. Lumapit sa amin si Sir at may ibinigay na papel sa bawat isa sa amin. Nakasulat sa papel ang mga rules na dapat naming sundin sa loob ng 3 araw naming pananatili sa baryo. Nabasa nyo naman siguro ang tungkol sa kalinisan ng paligid at pagrespeto sa pribadong mga bagay dito sa baryo Manggubat. Sana ay maging malinaw sa inyong lahat. Tanong ni Sir na parang bilin.
Yes sir, malinaw po. Tugon ng lahat. Tila hindi man lang nakakaramdam ang mga kasama namin. Liban sa amin ni Kuya Lando ng kakaiba sa lugar na ito at sa mga taong nakatira dito. Bagamat may kutob kaming dalawa, ay kailangan naming magpanggap na normal at subukan pa ring makipag-usap sa mga nakatira dito. Nakasulat kasi sa papel na binigay ni Sir na kailangang bubuo kami ng 3 grupo. At dahil 15 kaming lahat, ay 5 tao ang bawat pangkat. Pagkatapos, kapag nakabuo kami ng grupo, ay kailangan na naming simulan ang unang pa-activity sa amin ni Sir. Ito ay magbahay-bahay doon at mag-interview para sa bubuoing proposal project ng bawat grupo. Magkasama pa rin kami ni Kuya Lando. Sumama sa amin ang 3 pa na sina Jane, Betty at Tuper. Naghanap na kami ng pamilya na pwede naming ma-interview. Sa aming pagtatanong-tanong kung sino sa mga taong nakatira sa sitio ang payag na magpa-interview, ay isang batang babae ang lumapit sa amin at ngumiti ito nang may kahulugan sa amin. Hi, bata. Anong pangalan mo? Pwede ba kaming isama sa bahay nyo? Tanong ni Jane na tumatayong leader sa grupo namin. Tumango naman ang bata bilang pagsang-ayon sa amin na tumuloy sa bahay nila. Nagkatinginan kami noon ni Kuya Lando. Nawaring nagkakaunawaan kami sa pareho naming iniisip. Sinundan namin ang batang babae patungo sa bahay nila. At sa gawing dulo pa ng mga bahay-bahay ang pwesto ng kanilang bahay. Pagkakita namin sa itsura ng bahay ay napakasimple lang ito. Gawa kasi ang halos kabahayan dito sa kawayan. Dahon ng nyug ang bubungan ng mga bahay at gawa naman sa sawali ang dingding. At masasabi mo talagang para ka din lang nasa probinsya nyo. Pagpasok namin sa bakuran ng bahay nila ay umagaw ng pansin namin ang malaking kalaha na nakapatong sa 3 malalaking bato. Sa laki ng kalaha o kawali ay napaisip na agad akong siguro ay isang buong katawan ng tao ang kasya dito. May malaking takip ang kalaha na nakatakip naman dito. May mga panggatong pa na nasa ilalim ng kalaha at may baga pa ito ng apoy. Sa pag-iisip namin noon ay may niluluto ang pamilya dahil umuusok pa ng bahagya ang nasa kalaha. Hinarap naman kami ng maayos ng pamilya ng batang babae. Nakangiting inanyaya kami ng nanay ng batang babae na tumuloy sa kanilang munting kubo. Hi po, nanay. Kami po ay mula po sa Maynila at ito pong baryo ninyo ang napili naming puntahan. Ayos lang po ba kung interviewin po namin kayo, nanay? Tanong naman ni Jen. Mga nakangiti lang ang buong mag-anak sa amin. Ang nanay ng batang babae, ang tatay, ang 4 pang mga bata na kapatid ng batang babae. Ang mga ito ay nakangiti lang palagi. Natanging sa mga mata lang namin nakatingin. Nakaupo kami sa mga upuan sa lamesa nila. Inihanda ni Tuper ang kamera para kumuha ng larawan habang nag-i-interview ang 2 babaeng kasama namin. Si Jane ang nagtatanong at si Betty naman ang nagsusulat sa kwadernong hawak nito para sa mga isasagot ng ginang. Sa lahat ng mga naging tanong ng 2 ay tanging pagtangu-tangulang ng kanilang ulo ang sagot na nakukuha namin. Ni hindi man lang nagsalita ang mga ito na lagi namang nakangiti at nakatingin sa amin. Doon ay nakaramdam na rin ng kakaiba ang 3 pa naming kasama. Nawiwirduhan na sila sa buong mag-anak na na-interview namin. Nang tumayo ang nanay at nagtungo sa kusina. Tumulong naman ang mga anak nito na ihanda ang mga pagkain sa mesa. Napansin kong lumapit agad si Tuper dahil sa pagkaing nakahain. Nakapagtataka lang na puro karne ito. At kung anong klaseng karne ay yun ang hindi pa namin tukoy. Pero mabuti nang hindi tumikim para makasigurado.
Naaalala ko kasi ang bilin sa amin ni Tatay Carding na huwag basta-basta tatanggap ng anumang bagay mula sa mga di pa namin lubos na kilala. Hindi na nakapagpigil si Tuper. Natakam ito sa bango ng amoy ng mga nakahain sa mesa. Bigla itong umupo sa harap ng mesa. Kumuha na ng plato at kutsara. Nagsandok ito ng kanin at dinuguan sa plato niya. Tapos ay nagsimula ng kumain. Kayo, wag na kayong mahiya. Kumain na rin kayo. Sabayan nyo na yung isa nyo pang kasama sa pagkain. Uwi ka ng tatay. Napangisi lang naman ang dalawang babae at sinabing busog pa sila. Kinalabit ako ni Kuya Lando at niyayang lumabas muna saglit ng kubo. At doon ay kinausap ako ni Kuya Lando na ang tatay ng mag-anak ay ang mismong lalaking nakita namin kanina na may pasan-pasan na sako na may dugong tumutulo. Hindi naman siya nang huhusga kami. Pero bakit kailangang isako pa kung sakaling hayop ang nasa loob ng sako? Pwede namang hindi. Delikado tayo dito. Lalong hindi nagiging magandang pakiramdam ko, Nardo. Hindi mapalagay na wika sa akin ni Kuya Lando. Anong gagawin natin, Kuya Lando? Paano natin kukumbinsihin ang lahat at si Sir na bumaba na tayo ng bundok? Pag-aalangang tanong ko nang nagulat kami ni Kuya Lando nang biglang sumulpot sa likuran namin ang tatay ng batang babae at nagtanong ito ng nakangiti sa amin. Anong pinag-uusapan nyo mga pare? Nakangiting tanong nung tatay sa amin. Wala po. Pinag-uusapan lang namin kung may piyesta rin ba dito sa sityo nyo. Alibay ko para lang hindi kami mahalata nito na may kutob sa pagkatao ng mga nakatira sa baryo na ito. Meron naman. Ang totoo niyan ay bukas na bukas din ng gabi ang pagdiriwang ng aming kapistahan. Nakangiting turan ng tatay ng batang babae. Nagtinginan kami ni Kuya Lando at kapwang nagulat at kinabahan lalo. Bumalik na kami sa loob ng kubo nila at nakita naming nakaupo na rin sina Jane at Betty at sumabay nga ang dalawa kay Tuper na kumain. Naduduwal ako habang pinapanood ko kung papaano nila lantakan ang mga nilutong ulam. Nagkamay na nga ang tatlo habang kumakain. Para silang gutom na gutom talaga at walang pansinan sa isa't isa. Nariyan ang nag-aagawan pa sila sa dadamputing pritong karne. Nakatingin lang muli ang buong mag-anak sa kanila habang kumakain at mga nakangiti pa rin. Sige po nanay, tatay. Mauna na po kami. Maraming salamat po sa pagpayag nyo na interviewin namin kayo. Uwi ka na ni Kuya Lando, sabay hinila na namin ng tatlo para tumigil na sa pagkain ang mga ito. Hinila namin sila palabas ng kubo at bumalik na sa aming mga tent. Ano bang ginagawa niyong dalawa? Kitang-kita niyo namang nag-e-enjoy pa kami sa pagkain Ang sarap-sarap ng niluto nilang ulam. Uwi ka ni Jane. Oo nga, ang dami kong nakain Busog na busog ako pero parang gusto pa ng bibig kong ngumuya ng ngumuya. Salita naman ni Tuper. Nagsidatingan na din ang ibang grupo noon at gaya nila Tuper, Jane at Betty, ang pinag-uusapan ng mga ito ay ang masarap daw na lutong ulam ng mga taong na-interview nila. Napagtanto namin lahat pala ng mga kasama namin ay kumain sa mga bahay-bahay na kanilang pinuntahan. Sa mga kinikilos nila at ekspresyon ng kanilang mga muka ay pawang gustong-gusto nila ang lugar na ito. Ang babait ng mga tao dito at may magagandang dalaga pa. Natutuwang wika ni Pido. Hindi lang mga dalagang maganda dito, ang popogi pa at ang kikisig din ng mga binata dito. Kinikilig namang turan ni Donna. Pero sa aming dalawa ni Kuya Lando, sa palagay namin,
ay tuluyan nang nahumaling ang mga kasama namin. Kinagabihan ay tahimik na ang lahat sa loob ng kani-kanilang mga tent. Kapwa hindi kami makatulog ni Kuya Lando. Nakaupo siya at nagdadasal habang hawak-hawak niya ang anting-anting ni Tatay Karding. Hinayaan ko na nga lang si Kuya at mas mabuti na ngang ipanalangin niya ang kaligtasan naming lahat sa baryong ito. Gustong-gusto na noon ng mata ko na pumikit dahil sa antok. Ngunit kailangan kong labanan ang antok para pakiramdaman ang paligid. Nakaupo pa rin si Kuya Lando at tahimik nitong pinapakiramdaman ang paligid. Guardia nga siya, di ba? Napansin kong binuksan niya ang zipper ng tent namin at lumabas. Napabalikwas naman ako ng pagtayo nang may narinig akong biglang sigawan ng mga tao sa labas. Agad naman akong lumabas ng tent at nagtanong kay Kuya Lando kung ano ang ingay na yon. Sinabi lang niya na huwag akong maingay at pakinggan lang namin ang mga taong nakatira sa baryong ito. Naglakad kami ng dahan-dahan at nagtago sa masukal na damuhan para silipin ang ginagawa ng mga tao sa ganitong 10 oras na ng gabi. Napatakip ako ng pipig at nanlaki ang mga mata nang makita namin ang ilan sa kanila ay nakahubot-hubad na tila ba may ipinapahid na langis sa kanilang katawan sa pinagpapasapasahan nilang botelya. Sumayaw ang mga ito habang paikot-ikot sa isang ribulto na tila bungo ng hayop, yung may sungay, ganon. At nakapaikot din sa ribulto ang mga kandila. May mga ginagawang kakaibang ingay ang mga ito na hindi pangkaraniwan. Lahat ng mga taong nakatira sa mga bahay-bahay na yun ay nagkukumpulan sa labas at sama-samang sumasamba sa ribulto na may sungay. Maya-maya ay huminto ang mga ito at hindi na gumagawa ng anumang paggalaw sa katawan. Pagkatapos ay ilang sandali lang ay may mga lalaking may buhat-buhat na tila isang bangkay ng tao. Hindi namin nakilala ang bangkay ng lalaki at baka naligaw lang ito sa bundok. Kaya naging biktima ito ng mga aswang sa pag-iisip namin ni Kuya Lando. Inilapag nila ito sa mahabang mesa tapos ay napapikit na lang ako at tahimik na umiiyak dahil sa sobrang takot nang ang bangkay ng tao sa mesa ay inumpisahan nilang pagputol-putulin ang mga bahagi ng katawan. Pagkatapos ay pinagparti-partihan at kinain na. Nagmadali kaming bumalik sa tent at inisa-isang ginising ang kasamaan namin. Nagising naman namin ang mga ito at may ilang nagalit pa at nagreklamo. Pero tinakpan namin ang mga bibig ng mga ito upang hindi makagawa ng anumang ingay. At huwag kayong gagawa ng anumang ingay. Makinig kayo at subukan yung kumalma para makapag-isip kayo ng maayos. Ang baryong ito ay pinamumugaran ng lupon ng mga aswang. Paliwanag ni Kuya Lando sa lahat. Sandaling natahimik ang mga kasama namin nang maging sila mismo ay narinig ang kakaibang hiyawan ng mga aswang na sumasamba sa ribulto na may sungay. At maya-maya pa'y nakarinig pa kami ng parang mga pag-iinat. Ang lahat ay nagsimula ng matakot at mataranta. Pero mabuti at pinakalma sila ni Sir Luis. Tahimik kaming lahat na iniwan ang mga gamit namin dahil mas importante sa amin ang maligtas ang aming mga buhay at makababa ng bundok. Nagsimula kami nung maglakad at naisip na hindi na gumamit ng flashlight upang hindi kami mapansin. Madilim ang dinadaanan namin at matarik. Ngunit kailangang maging tahimik ang lahat upang hindi kami matunugan. Maya-maya
ay isang malakas na hiyawan ang aming narinig. Tila galit na ang mga sigawan na yun. Marahil ay nalaman na ng mga aswang na wala na kami sa aming mga tent. Sir, natatakot na kami. Nangangatog na wika ni Donna. Ano pong gagawin natin ngayon? Ayokong makain ng mga taong yun. Tanong naman ni Jane. Lahat kami ay tahimik na nakadapas sa damuhan upang makapagtago at nananalangin na sana ay makaligtas kami. Ang mga aswang sa Baryo Manggubat ay nagsimulang magsikalat upang hanapin na kami. Naririnig namin ang mga ito na nagtatakbuhan habang humihiyaw. Tila papalapit na ang mga ito sa kinaroroonan namin. Kaya naman agad kaming nagsitakbuhan pababa ng bundok nang mapansin kong wala si Kuya Lando. Hindi ito sumunod sa amin sa pagtakbo. Kaya naman ay minabuti kong bumalik at hanapin si Kuya Lando. Nakalayo na noon ang lahat ng kasama namin at nakatawid na ng sapa. Nakapagtago ako noon sa malaking puno nang may mga aswang na huminto sa paligid. At tila naaamoy ako ng mga ito. At nang papalapit na ang isa sa mga ito sa puno kung saan ako nagtatago, ay biglang dumating si Kuya Lando at hawak nito ang punyal na ibinigay sa kanya ni Tatay Karding. At inilabas din niya ang suot niyang anting-anting na laging nakatago sa loob ng kanyang damit. Kuya Lando, mag-iingat ka! Wika ko. Kinalaban ni Kuya Lando ang mga sumugod na aswang sa kanya nang sabay-sabay at sobrang napahanga ako sa galing niya sa pakikipaglaban. May tinatago palang husay si Kuya Lando sa pakikipaglaban. At kada masugatan niyang aswang gamit ang punyal ay bigla na lang nagliliyab ang katawan ng mga ito. Ang punyal na hawak ni Kuya Lando at anting-anting na suot niya ang nagbibigay ng takot sa mga aswang. At ang mga ito ay hindi man lang magawang makalapit sa aming dalawa. Ano, ha? Hindi kayo makalapit, no? Takot kayo mamatay, mga pangit na aswang? Pang-aasar ko pa sa mga ito dahil ang kaninang takot na nararamdaman ko ay bigla na lang nawala at napalitan ng tapang dahil kay Kuya Lando. Hindi na rin palang magagawa pang makalabas ng sapa ang mga aswang dahil may mga nakatanim palang bawang at nakabaunding mga nakasupot na asin sa lupa. At yun pala ang nagsisilbing boundary nila, yung sapa na yun. At sa palagay namin, may mga taong nakakaalam tungkol sa mga aswang sa Baryo Manggubat. Kaya naman naisip siguro ng mga tao na magtanim ng mga bawang at magbaon sa lupa ng mga nakasupot na asin sa palibot ng paanan ng bundok. Dahil ayon sa paniniwala ng marami ay takot ang mga aswang sa bawang at asin. Malapit na nga rin kami sa sapa ni Kuya Lando at wala nang nagawa pa ang mga aswang dahil mamamatay sila kapag susubukan nilang tumawid sa sapa. Nang matapos ang mga kaganapang yon at makatawid na kami sa sapa, minadali naming puntahan ang mga kasama namin. Nasa loob na ng bus ang lahat at nagtatago. Nang pumasok kami ni Kuya Lando, ay biglang nagsigawan sa takot ang lahat dahil sa pag-aakalang aswang ang pumasok. Mabuti na nga lang din at naalala ni Sir na napulot niya ang susi ng bus nang mahulog ito ni Manong driver na si Kuya Tiboy. At hindi niya nagawang ibalik pa ito kay Kuya Tiboy dahil buong araw na rin lang nawawala ito. Doon ay naisip naming baka naging pagkain na ito ng mga aswang. At mula nga sa sandaling iyon, pinaandar na ni Sir ang bus at iniwan na nga namin ang lugar. Sumikat na rin sa wakas ang araw. Ang lahat ay tulala pa rin at tahimik. Ang naging karanasan naming iyon ay nagsilbing bangungot para sa aming lahat.
Bumabiyahe kami pa uwi sakay ng bus. Pinapatugtog ni Sir ang radyo. At sumaktong ang magandang music na ang nagpaiyak sa ilan. Sa kasalukuyang taong 2024, kapag nagkikita kami ng mga dati kong nakasama sa trabaho, ay naaalala namin ang nakakakilabot na karanasan naming iyon. Wala na nga rin akong naging balita pa kay Kuya Lando matapos manirahan ng buo naming pamilya sa Canada, at doon ay nagsimula uli ako sa buhay. At simula noon ay hindi ko na ginawang katatawanan ng mga paniniwala ng marami tungkol sa mga aswang o maligno, at mas pinag-iingatan ang aking sarili. Nang isang araw na maisipang kong umuwi ng Pinas, ay hinanap ko agad si Kuya Lando sa lugar nila. Suot ko pa rin noon ang pampaswerte na bracelet na ibinigay sa akin ni Tatay Carding. Mapalad akong muling nakita si Kuya Lando. Lardo! Takbo ni Kuya Lando nang makita ako sa tapat ng bahay nila. Kuya Lando! Kumusta ka na? Tagal din natin hindi nagkita. Wika ko pa. Nagkaroon kami ng bonding ni Kuya Lando. At syempre, hindi pa rin mawawala sa kanya ang pagiging seryosong tao. Bumisita kami sa puntod ni Tatay Carding. Dahil patay na siya noon, ipinagpatuloy ni Kuya Lando ang panggagamot at pakikipaglaban sa mga aswang, mangkukulam at masasamang elemento, kasama ang nag-iisa nitong anak na lalaki, at ang apo niya na ngayon ay binata na rin. Muli akong nagpaalam kay Kuya Lando para bumalik na sa Canada dahil tapos na ang bakasyon ko. Pagkatapos namin pagkwentuhan ang tungkol sa manggubat, baryo ng aswang.